Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang mapagpalang araw mga kapamilya, narito ang mga pinakamatitinding tagpo sa mga huling gabi ng FPJ's Batang Quiapo. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay baka naman pwede makahingi ng isang like, share at subscribe para lagi kang updated sa mga videos na aking i-upload. Ang huling laban ni Tanggol at ang katapusan ni Rigor. Matapos ang pinakamapanganib at pinakamalaking laban sa buhay ni Tanggol laban sa mga gerero, nagkaroon ng matinding sagupaan na halos ikawasak ng buong lugar. Isa-isang pinabagsak ni Tanggol ang mga tauhan ng kalaban habang walang tigil ang putukan at suntukan. Sa gitna ng kaguluhan, tuluyan niyang napatumba sina Miguelito at Roberto, ang dalawa sa pinakamalupit na miyembro ng pamilya Guerrero. Ramdam na ramdam ang matinding galit ni Tanggol dahil sa lahat ng kasalanan at pahirap na ginawa ng mga ito sa kanya at sa kanyang pamilya. Ngunit matapos ang brutal na laban, bigla na lamang nawala ng malay si Tanggol dahil sa tindi ng sugat na kanyang tinamo. Ito nagsimulang humagulgol ng todo si Marites, ang kanyang ina. Yakap-yakap niya ang kanyang anak habang umiiyak dahil akala niya ay tuluyan nang nawala si Tanggol. Akala ng lahat iyon na ang katapusan ng kanilang bayani. Pero dito papasok ang isang malaking plot twist. Biglang dumating ang halimaw na si Rigor, ang pinakamalaking kalaban ni Tanggol. Nang makita niyang nakahandusay si Tanggol, inakala niyang patay na ito. Lumapit siya kay Marites at tinutukan ito ng baril. Handa na sana niya itong patayin bilang susunod na biktima, ngunit hindi alam ni Rigor, buhay pa pala si Tanggol. Nagkunwari lamang siyang patay upang makahanap ng tamang pagkakataon. Habang papalapit si Rigor kay Marites, biglang bumangon si Tanggol at mabilis na kinuha ang kanyang 45 na baril at agad na pinaputukan si Rigor. Nakailag si Rigor kaya nagsimula ang isang matinding habulan at patintero sa pagitan ng dalawa. Hanggang sa makarating sila sa isang pinakamataas na gusali kung saan doon naganap ang kanilang huling laban. Nagkaharap ang dalawa sa tuktok ng gusali. Tahimik ang paligid ngunit ramdam ang tensyon sa pagitan nila. Sinabi ni Rigor kay Tanggol na iyon na raw ang huling araw ng kanyang buhay. Siguraduhin niyang siya ang mananalo. Dito ibinuhos si Tanggol ang lahat ng sakit na dinanas niya. Ang pang-aapi ni Rigor simula pagkabata pa lamang siya, ang pagpatay kay Santino at ang katotohanan na hindi siya kailanman itinuring na tunay na anak ni Rigor dahil nga kalaunan ay nalaman ni Tanggol ang isang matinding katotohanan na hindi si Rigor ang kanyang tunay na ama. Ang tunay niyang ama ay si Ramon Montenegro. Kaya pala napakalapit ng trato ni Rigor sa kanya mula noong pang bata pa siya. Sa gitna ng kanilang matinding laban, ipinakita ni Tanggol ang kanyang buong lakas at galing. Sa wakas ay napuruhan niya si Rigor hanggang sa mabitin ito sa gilid ng gusali. 2 kamay na lamang niya ang nakakapit sa buhay. Dito biglang nagbago ang tono ni Rigor. Nagmakaawa siya kay Tanggol. Sinabi niya na tulungan siya at magbabago na siya. Patawarin umano siya nito. Ngunit dahil sa napakaraming kasalanan at kasamaan na ginawa ni Rigor, di na nagpatinag ang puso ni Tanggol. Sa huli, tinapakan niya ng napakalakas ang halimaw na si Rigor at tuluyan itong nahulog mula sa mataas na gusali na siyang naging wakas ng pinakamalupit niyang kalaban. Dito makikita ang durog na mukha ni Rigor at lusay-lusay niyang katawan. Matapos ang lahat ng nangyari, agad na isinugod si Tanggol sa ospital upang gamutin ang kanyang mga sugat. At makalipas ang ilang panahon, gumaling siya at muling bumalik sa Maynila upang ipagpatuloy ang kanyang tungkulin. Bilang mayor ng lungsod, tiniyak ni Tanggol na wala nang manggugulo sa Maynila dahil tuluyan nang nawala ang mga kalaban, ang mga gerero at si Rigor. Sa huli, natupad din ang kanyang pangarap. Ikinasal siya kay Punggay at nagkaroon sila ng isang anak. At dito nagtatapos ang epikong kwento ng FPJ's Batang Quiapo. Isang kwento ng paghihiganti, katapangan at pagmamahal sa pamilya. Talagang kapanapanabik ang mga tagpong ito sa huling araw ng FPJ's Batang Quiapo. Kaya naman sa patuloy niyong pagsubaybay, nagpapasalamat ako sa inyong suporta at panunood. Kaya naman sana'y pagpalain tayong lahat, mga kapamilya.